Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day. Kamusta po kahapon? Nagpalabas po ako ng second and third reading na timeless readings, no? Ibig po sabihin ng timeless readings, ito po yung mga feel kong ilabas na mga hindi ko alam bakit gusto kong ipalabas kahapon, feeling ko may kailangang makabasa, no? At a certain point, hindi ko alam bakit ko siya inilabas. Instead of yung mga timeless readings na yan ay based po yan sa emotions, no? After, no? So tingnan po natin kung ano naman po ngayon ang makikita natin sa first reading of the day today, no? Ayan. Tingnan natin, wait lang po, no? Okay. Ngayong araw na po na ito ng Lunes, tayo din po ay maglalabas ng mga timeless readings, no? Mix po ng readings ngayon at timeless readings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibig po sabihin ng timeless readings, ito yung mga previous readings ng mga ilang taon nang nakakalipas na parang kailangang may makarinig ulit, no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Huwag niyo po skip to kasi dito po tayo kumukuha ng energy. Freedom and explore. Ang taong pong ito, sa totoo lang, ay mas minabuti niya po na siya ay makawala, no? Talagang pinangarap niya po yan na po siya po ay makawala, na pinangarap niya po na in time, ikaw po ay, kumbaga, inakala niya po talaga na ang paghiwalay sa iyo o ang paglayo sa iyo ay makakatulong daw po ng marami sa kanya. O ito daw po ay kumbaga, siya ay makakawala sa buhay na parang boring na, ganyan. Yan po talaga ang inakala niya, no? Pero ngayon po, no, sabi dito, mental disease or para po siyang bad judgment, no? Para po siyang biglang nahimasmasan, no? Para po siyang biglang nahimasmasan, para po siyang nawala sa sirkulasyon o parang pakiramdam niya, anong nangyari sa akin? Bakit bigla parang pinagsisihan niya bigla yung kanyang yung nangyari sa kanya, parang feeling niya lahat ng kamalasan, lahat ng karma ay inaanin niya ngayon. Parang hindi niya po alam kung ano ang kanyang gagawin, pero bakit daw po bigla-bigla siyang nagkaroon ng ganitong idea, no? Para po siyang nagkaroon ng hindi niya po alam, pero para raw siyang sinaksak ng paulit-ulit ng tadhana. Para po siyang bigla na lang po siyang parang para siyang biglang aray, no? Parang bigla siyang binatukan ng tadhana at one day pagising niya na lang po para po siyang nakaramdam ng pagsisisi, no? Hindi niya po akalain, pero bakit daw po bigla-bigla siyang nagsisi na nangyari ito sa inyo, no? For some reason, ang taong ito, hindi niya po yan sinasadya, no?
sa ngayon, yun ang feeling niya, hindi niya po sinadya. Pero sa totoo lang po, aaminin ko sa inyo na ang taong ito ngayon ay nakakaramdam ng matinding dagok sa kanyang buhay, no? Selfishness and jealousy. Ngayon siya nakakaramdam ng matinding pagseselos. Ngayon po siya nakakaramdam ng ang pakiramdam niya po ay hindi niya po gusto o hindi niya po nanaisin na siya po ay malayo sa iyo o siya po ay pagpalit mo, no? Ayaw niya po na makakabalita na ikaw ay pinagpalit mo na siya o ikaw ay meron na, no? Most of the time, nag-iisip to na sana daw ay hindi ka daw matukso sa iba katulad po ng kanyang dinanas. Sorry po sa boses ko. Meron din po siyang matinding depression right at this very moment. Ang tao pong ito ay nakakaramdam ng matinding depression at ito pong taong ito ngayon ay meron pong ginawa, no? Ginawang medyo hindi po ka nais-nais itong ginawa ng taong ito. And true enough, no, ang taong ito ngayon ay nakakaramdam ng pagkabagabag, no? Nababagabag siya sa kanyang mga dinadanas sa buhay niya, no? For some time now, itong tao pong ito ay para po siyang nakakaramdam na kinakarma na talaga siya. Nung una po, parang dinidedman niya pa, no? Parang hindi niya pa matanggap sa sarili niya na dinidedman niya po lahat ng mga nararamdaman niya. And sabi niya nga po, parang hindi niya akalain na sa mga nangyayari sa buhay niya ay ito pa ay pagbalik sa kanya ng mga nagawa niya sa iyo, no? So parang sa kanya feeling niya nagkataon lang yung mga karmang yon. And ngayon, parang ngayon niya po na pagtatanto, no, ngayon niya po na napapagtanto na siya po ay talagang binabalikan nga daw ng tadhana. For some reason, nahihirapan siya. Hindi niya po alam kung ano yung gagawin niya. Pero ngayon siya nakakaramdam na hindi ito coincidence, no? Yung karmang yan ay dala po ng ginawa niya sa iyo. And itong karmang ito ay talagang kung bakit daw hindi siya maging masaya-saya sa mga relasyon niya after you, it is because wala na siyang makukuhang katulad mo, no? Itong taong ito ay nakakaranas ng matinding pagbalik sa kanya ng tadhana, no? Hindi niya po ine-expect lahat ito, pero yan po ang nangyari sa kanya. Naging careless kasi siya sa mga ginawa niya, mga desisyon niya sa buhay. Kaya po ngayon itong taong to takot lumapit sa iyo at natatakot po siya na kahit siya, tingnan niyo to, kahit siya ay may resentment, no? Takot po siya na ma-reject mo kasi alam niya na napakabigat po ng nagawa niya sa iyo. And masakit po talaga yung mga nagawa niya sa iyo. Hindi po natin yun maitatanggi na talagang napakasakit po ng ginawa niya sa iyo. And most of the time, ang taong ito ay nakakaramdam ng matinding pagkabagabag, no? Hindi niya po talaga alam kung ano po talaga yung kanyang saloobin dito, no? And hindi niya po talaga siya hindi niya po maharap-harap, no? Yung lahat po ng ginagawa niya ay nasasaktan po ang taong ito sa ngayon, no? Parang akala niya dati wala ka ng effect sa kanya. Akala niya dati dead man na siya kahit ano pang mabalitaan niya sa iyo. Yun pala po ay hindi, no? Yung pala po ay masasaktan pa din siya at yan pala ay iiindahin pa din niya, no? So ngayon talaga na iniinda niya lahat ng pains. Sabi niya nga gusto na niyang mabago ang lahat ng ito, ay gusto na daw po niyang kumbaga sa gusto na niyang mawala yung mga nararamdaman niya. Parang ang feeling niya po pagod na rin po siya sa mga nangyayari sa buhay niya.
at hindi niya po akalain na sobra-sobra po ang balik ng tadhana sa kanya. Ikaw ay nananatiling kalmado naman sa mga oras na to, kahit minsan nanginginig ka, kahit minsan parang pag naaalala mo yun, bumabalik yung karma, ay yung sakit ng trauma ng kahapon sa'yo. Pero ayan po talaga, no? Ay, nako. Minsan nagtataka ka bakit nangyari sa'yo ito, hindi ka naman masamang tao. Hindi ka po masamang tao, pero yung nangagaw sa'yo ay wala siyang pakialam. O yung iba naman, nasa kanila na kasi dati, hindi nila inalagaan, ano? Parang ngayon sila nakakaramdam ng pagsisisi, no? Parang yung sa'yo, nasa kanila ka na dati, pero hindi ka pa rin nila inalagaan ng maayos. Kaya takot na takot po silang makuha ka ng iba. May emotional immaturity, no? Insecurity and disappointment. Yan po ang nararamdaman ng person. You're right at this very moment. Siya po ay nahihirapan. Hindi niya po akalain na pwedeng dumating sa kanya yung araw na, wow, mali-disappoint pala siya at magsisisi pala siya sa mga ginawa niya, no? For some reason, yung iba akala wala ka na kasing dating, no? Wala ka nang dating sa kanila, parang okay na lang sa kanila na mawala ka, pero hindi pala, no? Masyadong masakla pala ang katotohanan na kailangan ka pa rin pala nila at gusto ka pa rin pala nila talaga sa buhay nila. Sometimes, ang pagsisisi talaga nasa hulihan. Wala naman po kasi talagang pagsisisi na nasa simula at nasa umpisa. Dissatisfaction and lack of inner joy. Ang taong ito ay nakakaramdam ng matinding dissatisfaction sa buhay niya. Hindi po siya nakakaramdam ngayon na siya ay masaya, no? Very, very dissatisfied po ito sa buhay niya. Right at this very moment, hindi niya maintindihan ano ang kulang sa buhay niya, bakit hindi siya maging masaya, no? And true enough, siya po ay nai-stress. Stress and burnout po ang taong ito, at sa nakikita ko po talaga ay marami po siyang hindi gustong mangyari sa buhay niya na nangyari, no? Simula nang kayo ay masira, simula po nang kayo ay mawala sa isa't isa, simula po nang ikaw ay lokohin ito, ikaw po ay siya po ay talagang nasasaktan sa mga oras na to. Naging greedy kasi siya at talagang minanipulate niya o manipulan niya ang lahat po ng mga nangyari sa kanya, no? Hindi niya po akalain na talagang siya po ay masasaktan din pala sa huli. Akala niya siya ay bato, no? Akala niya wala siyang pakialam, pero it turned out na masakit daw pala talaga. Naiintriga po ang taong ito kung ano po ang nangyayari sa iyo sa mga oras na to. Hindi niya po akalain na sa mga sumunod na panahon siya po ay masasaktan. Hindi niya po alam na sa mga nangyari, no, siya po ay talagang nakaramdam ng insecurity. Marami po itong ginawa sa yung tactics, deception, manipulation, strategy, no? Pero lahat po yan ay bumalik sa kanya, siksik, liglig at umaapaw. Talagang bumalik po sa kanya ang lahat. At siya po talaga ay nasaktan ng bongga, no? Hindi niya po akalain na sa paglipas ng panahon, ibabalikan din siya ng tadhana, no? At ayan, no, yung mga desisyon niya po sa buhay ay talagang sinasabi ko sa iyo, maling-mali po. At wala po talaga siyang nakikita na ito po ay matatapos ng sobrang mabilis na panahon. Talaga pong siya po ay nakakaramdam ng pagkabagabag, no? Talagang siya po ay nababagabag at siya po talaga ay nahihirapan, no? Sa mga oras na ito, siya po ay nakakaramdam ng meron po siyang matinding dinadala, no?
Ayan kasi siya makulit kasi siya Ayan tuloy. Minsan po hindi mo aakalain na sa paglipas pala ng panahon pwede ka pala pong makaramdam ng panghihinayang sa sarili mo, and most of the time masasaktan siya na hindi niya alam na pwede pala siyang masaktan, at ito na po yung nangyayari sa kanya, most of the time itong taong to ay medyo umiiyak o naiiyak sa mga yung sinasabi ko nga, kakabunot ko lang, loss, self-pity, nangyayari sa kanya yan lahat, na hindi niya po inakala. Ay, masyadong masaklap ang mga nangyayari sa kanya sa ngayon, Most of the time, itong taong to ay talagang iniisip niya po, kung ano ba yung mga nagawa niya, bakit ganyan, bakit daw niya nagawa, panay conflict po ang nangyayari, nagki-create po ng frustration ito sa kanya, and yun po yung hindi niya maintindihan na bakit kailangan mangyari sa kanya, maayos naman kayo, ngayon yan po yung nangyari sa kanya, para siyang binalikan ng tadhana, and nakasakit po talaga siya ng sobra, most of the time ayaw niya man po talaga itong ayaw man po niya talagang indahin, pero maiinda at maiinda niya po talaga ito. Control and balance, na wala po yung control niya sa'yo, na wala po talaga yung kanyang matinding paghawak sa'yo. Pakiramdam niya magkaroon ka na po ng sariling mundo, at pakiramdam niya po talaga ay nasasaktan na po ito, pakiramdam niya po, aray, parang binalikan talaga siya ng tadhana, at sa nakikita ko dito ay talagang nasaktan din po ito, at talagang yan po yung nakikita ko na hindi niya po inakala, na mangyayari po sa kanya sa ngayon, So yan po ang ating first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano din po ang inyong mga pakiramdam sa mga oras na ito. Okay, maraming salamat po sa inyo, and I hope na naka-resonate po kayo, at sana po ay mag-like naman po kayo sa ating video na ito. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB and Messenger account. Okay? Sabay po niyan ay nilabas ko din po bago po ang aking official account, ang Ladyly Elena na scammer, o Lady Elena na scammer. Ayan. Sana po ay mag-ingat kayo, bago po kayo mag-click at magpadala ng donation, ay sana po ay siguraduhin nyo po maririnig nyo yung boses ko, at tulungan nyo po na maiwasan natin ang mga ganyan. Okay, maraming po salamat sa inyo, and for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Okay, maraming salamat po sa inyo, and may God bless you all. And ang lagi ko pong bilin sa inyo is to live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, make yourself happy, and sana naman po ay patawarin niyo po ang inyong mga sarili, okay? At sana din po ay
maging maayos kayo sa araw-araw, and huwag nyo pong pabayaan ang inyong mga sarili. Always prioritize yourself, and always remember that self-love is still the best love of all. And you really have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik for another set of reading. God bless you all, and I love you all, and I will all see you again on my next reading for the timeless reading. Ito po yung mga videos na feel kong ilabas na matagal na panahon ko ng reading ay ilalabas ko dahil may mga tao pong patuloy po itong patuloy po itong kailangan basahin o panoorin, Kaya iyan po. Maraming salamat, and God bless you all. Bye! Hey, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, i-insensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.